bilisan mo. Lola, Nakita mo na ba yung pinahanap ko sa yung zebra? hindi pa nga. Andito na ako sa queue eh. Diyos ko naman, ano naman apo? Diyos ko, baka tumakbo na yung zebra dyan, hindi mo ba makita lalo? Bilisan mo ng paghahanap, ah. Diyos ko naman talaga, oo. Nalaktawan ko na nga yung bill. Ba't ang ginagawa ng dalawang to? Oy, DJ, ano mga pinagagawa nyo dyan? Nay, alam mo naman, eto, naghahanap ako ng mga pwedeng pasukan ni Boyet na schools. Di ba nga, malapit na yung pasukan. O, eto, sakit nga sa ulo. Hanap. Ah, ganun lang ba? Ay nako, basta ako. Gusto ko ipasok tong apo ko sa dekalidad na eskwelahan tulad ng IS Manila, Brent International School. Gusto ko doon kasi ang uniforme maganda at saka isa pa, ang mga libro bago, hindi hinihiram. Di ba po? Nay, mas okay na ho doon sa public. Eh, malapit lang din naman. Yung uniforme naman din maayos lang din naman at mura pa. Hindi kagaya sa private school, ha? Yung security, ano talagang hindi basta-basta nakakalabas sa mga estudyante. Sigurado ako secured sila. Hindi dyan sabi nyo. Eh, pwede naman ho namin ihatid at sunduin. Total, dalawa naman kami mag-asawa at hindi naman pareho yung oras ng pasok namin sa trabaho. Tama. Basta ako private. Mga kumari-kumpare, kung kahirapan versus kalidad ng edukasyon ng inyong mga anak ang pinag-uusapan, isyu nga bang maituturing ang pagpili kung sa private o public school ang eskwelahan? Eh, sige ho. Okay lang naman na mag-private siya. Basta ho sa isang kondisyon, kayo ho lahat ang sumagot ng gastos. Teka muna, magkano bang tuition fee doon? Kano ba na-research mo? Nay, $4,000 US. Ibig sabihin, kailangan natin ng 150,000 pesos per year para pang-enroll ng si Boyet. Ha? Naku naman, Apo. Masyado ka naman kasing choosy. Pwede ka na, Apo, doon mag-aral sa barangay daycare center. May security rin naman doon. Mga barangay tanod doon. Kakilala ko. Tingnan mo naman, pangalan pa lang, daycare center. Because they care. Pwede ka na doon, Apo, ha? O sige, doon na tayo. Sige, ako nang ba sagot din? Kahit ako nang sumagot doon, ha? Sige, Apo, sige, mag-aral ka na. Ayan. Ayan. Oh, ladies Una first. sa lahat, Okay. bagay na bagay kay paring Boyet, yung mga ganong salamin genius, no ka? Genius. Mana lang kayo sir. Gusto ko lang sabihin. Bulahan na, bulahan na. Wala na. Sige, mauna ka na nga. Yun lang ang gusto No, ko. yung, ako yung punto kasi sa akin dito yung kulang eh. Yung, ang importante, first and foremost, na kailangan makapag-decide kayo ng isang maayos na edukasyon. So kung sakasakaling, depending on finances, hindi nyo kakayanin public school, mag-public. Hindi nyo kaya ang private school. Pag hindi nyo kaya private, mag-public, pero tutukan nyo yung bata dun sa kanyang mga homework para at least kahit paano nandun pa rin yung suporta ng magulang. So, may taas mo yung standard ng nakukuha niyang education higher than just the public school. Ako hindi naman sa minamaliit ko ang public school system kasi ang mga magulang ko ay nag-aral both sa public and private. Naranasan nila pareho. Hindi ko lang alam kung bakit ang impression ngayon sa public school ay napakababa ng kalidad. Siguro through the years, ganun na nangyari. Kaya naman di mo rin masisi mga parents sa tulad natin na kung may choice tayo, papasok natin sa private. Pero isipin din natin, ang dami naman natin mga leaders dito sa ating nation Yun nga. na graduate sa Oo. public school. I was Product about of to say public that. school, Oo, diba? na ang daming mga politiko, maraming mga sikat na mga naging negosyante ang nag-aral naman po sa public school. So minsan, sinasabi dito ay actually hindi problema sa eskwela. Eskwelahan. Ito ay nasa bata. So dun sa Ayaw pa namin Sorry, tumigil. Okay. dagdag din. Sa bata at, at sa sa bahay. Oo, sa magulang at correct. sa tutok ng magulang at saka doon sa bahay, hindi ba? And also din para sa mga kumare natin, di ba? Kailangan din nila yung i-consider yung fact na dapat kung ano lang yung kaya ng pamilya nyo o ng mister nyo, kailangan mo din respetuhin. Correct. Ikaw naman yours. Doon ako sa second magalit si Boyet. Takot ako noon. Doon ako sa pangalawang eksena. Pass your papers na ba? Oo, pass your papers na. Ito na ang susunod nating eksena, mga Mars at Pards. Pero mainit na mga birada. Ha? Tingnan nga natin kung kaninong opinion ang counted sa ating second scene. Go! Ay, pasok ka na naman ho. Kaya mukhang mapapasukay ng paghatid dyan kay Bunso dahil si Boyet ho muna ang napagdesisyon na namin na ituloy ang pag-aaral. Hindi ho namin kaya yung dalawang sabay. Ha? Hindi po pwede yun, ano, Makata? Gawa mo naman si Bunso kung di niya pag-aaralin. Nay, kasi masyadong lalaki yung gastos kung pagsasabayin natin silang dalawang mag-aaral. Patapusin muna natin tong si Kuya bago yung si Bunso. Ay nako, Makata, DJ, hindi niyo ba magagawa ng paraan yan? Naku, Nay, wala na ho eh. Kasi po talagang kailangang
paghandaan to dahil kapos sa budget, dapat magtigil tayo isa. Ang kaya naman paborito niyo naman yun, kaya kaya niyo na pong suyuin yun. Ano pa nga ba magagawa natin? Karapatan ng mga batang magkaroon ng sapat na edukasyon. Pero, ano nga ba ang dapat gawin kung kapos sa budget at di na ma-afford ang tuition? PMA o pahinga muna anak nga ba ang tamang solusyon? Mga kumari at kumpare, we're waiting for your opinion. Huminto ka na nga. Wala tayong magagawa, ha? Pag sinabi kong hinto, hinto, hinto! Lola! Ay, ako naman ako. Sa tinagal-tagal mo naghintay. Inamag ka na. Pwede na ako. Ay, nako. Siyempre nagdedebate na kami dito. Iba ng acting mo ngayon, ha? Oh, pero Talagang to the highest level ka na. Oh, iba ka na. Iba na. Nakikita ko na ikaw susunod na Guillermo Mendoza awardee. Nyora, Una-una, ito. sabi ko lang, di ba, labag yan sa basic rights, sa karapatan ng mga bata na magkaroon ng edukasyon. Di ba? Talaga naman, ako sineseryoso ko yung ating tungkulin bilang magulang na paaralin ng ating mga anak. Wala yan, ang ating mga anak, wala yan sa public o private. Basta yung nasa eskwelahan sila. I think talagang kailangan natin ng bigyan kahalagahan yan. Ngayon, ito namang kaso na kung patitigilin dahil sa financial situation, syempre, sino ba naman ang gustong gumawa nun? Yung sa akin, kailangan talaga maghanap ng, ang hirap lang sabihin, pero yung gagawin mo talaga ang lahat para makapag-aral yung mga anak. Yun. Pero, I agree. Gagawin mo ang lahat. lahat. Oo. You know, ngayon may programa ang gobyerno na conditional cash transfers. You know, Sa yung SSS, ibang pwedeng mangutang din. pwedeng mangutang para sa din. mag-enroll. Alam niyo po, meron po akong mga nakuntang pong mga gawad kalinga kung saan yung ibang mga bahay-bahay. Sa parang barangay hall nila, may mga volunteer teachers. Nagtuturo Sibol, doon. Gawad Kalinga. Na GK Sibol magbibigay, School. magbibigay ng 2 oras o 3 oras sa loob ng isang araw, Kala preschool tumutulong. lang yun. Oo. Lower levels lang. But kailangan mo pa rin ng basis eh. Oo. And then minsan, kailangan mo isipin yung mga priorities in life. Tay, baka naman pwede mong bawasan ng 4 na beer. Yung iniinom mo gabi-gabi. Baka pwede bawasan din yung sinisigarilyo mo. At saka din dun sa mga magulang na nasa ganitong sitwasyon, kailangan din nilang, wag natin pansinin si Boyet, kailangan nilang i-consider din yung katotohanan din po na itong mga bagay na to ay kailangan pong pinag-uusapan. Hindi po ninyo pwedeng sabihin dun sa anak ninyo na dead man na lang, basta pinahinto kita without explaining kung bakit. Kasi po, may mga pangmatagalang epekto yun. Hindi lang po dun sa anak ninyong pinahinto, kahit din po dun sa anak ninyo na pinili nyong mas ituloy yung kanyang pag-aaral. So, kailangan mabalancing, mapag-usapan. Kasi napansin ko, isa sa problema natin talaga is yung pagka medyo mabigat yung hindi talaga pinag-uusapan eh. Tapos dead man na lang. Oo. Naapektuhan yung bata, So, tapos hindi nila na-realize after merong mas mahabang epekto. At saka yung ganun-ganun lang yung solusyon na parang, tigil ka muna. Oo, Tapos tapos sa let's akin, not talk dapat about maghanap it. pa ng Parang ibang bagay na pwedeng yun na nga, cut down on something. Wag muna tayo magsine every Sunday. Ganun, maghanap ng Tigilan mo na ibang... yung mahjong, tinigilan mo Mahabol na ako, yung agree tayo pusuidos. lahat na hindi dapat matigil sa pag-aaral. Tsaka ang edukasyon ay isang hindi pribilehiyo, kundi karapatan. Karapatan. Hindi mo rin masisi yung iba na mapapatigil ng pag-aaral yung mga bata. Kasi bagamat libre ang tuition, sabi mo na libre yung mga libro, hindi libre ang pamasahe, at Pamasahe, pagkain. uniform, Yung iba, as baon. simple as hindi makakain ng breakfast, totoo kaya yan. hindi mo mapadala sa school. Or walang sapatos, walang pamasahe, walang pamasahe. uniform, Hindi walang- naman sagot yun ng public school system, yung pamasahe at pagkain. Kaya kayo naman sa local government ninyo. Kaya din may mga ibang mga magulang na nanggigigil dun sa mga anak na pwede naman paaralin pero ayaw mag-aral. Correct. Ang sarap tirisin. Ay, sarap talaga. Parang garapata. Nandun na sa kanila lahat, di ba? Oo, Hindi tapos ka ayaw mag-aral. Nagmamadali, parang may tren na hinahabol. Oo, Kamusta ka naman, boy? Napaupo. Pwede ka na mag-gong. Mga Mars at Parts, kung puro sablay at di makapasok ang inyong alibay, baka dito sa ating huling eksena ay maka 3 points ka na. Na, bilisan mo, baka tayo mali. Pep, saan kayo pupunta? Papairoon namin na si Boyet. Ngayon. Ha? Oh, ba't nagpairon niyo si Boyet? Ika bata-bata pa niyan. Nay, magne-nursery po siya para pagka nag-kinder, ready na at marami nang alam. Ah, may ganun na ba? Madali naman yung apo ko, hindi na kailangan mag-nursery. Nung kapanahonan ko pa grade 1 ng diretso. Nay, meron po ngayong tinatawag na K-12. So, nasa batas yan na kailangan mag-kinder muna si Boyet.
Kaya, mag-nursery muna bago mag-kinder din para mas ready. Tama. Eh, ganun pala, nasa batas. Sige, ako na lang mag-e-enroll sa apo ko, ha? Sige, at kayong dalawa, maiwan kayo dito sa bahay, ha? Ay ka na, apo. Maupo na kayong dalawa dyan. Kayo na muna dito banday sa bahay. Dahil may K-12 program na tayo mga kumari at kumpare, dagdag gastos na naman ito sa ating ipit na budget. Kaya ang tanong ng bayan, carry pa ba ang pag-aralin ng nursery o pwede na namang kinder na kaagad gaya ng nakaugalian? Gusto mo ba na? Dahil tay tatay mo. Oh, apuntun natin oh. Oh, nakapagpa-enroll ba kayo? Di po kami umabot, tay, nay. Hindi kayo umabot, ang aga niyong umalis. Eh, kasi ganito yung Makata. Eh, habang naglalakad kami ng apo ko, may nakita kong karatula. Tumimik ka na ako. Kaya umiyak, Boyet. Yun ang kailangan turuan ng dalawa. Yung dalawang yon. Kasi masyadong Paano nagiging maglola? literal sa kanila lahat eh. Yan, nahuli tuloy. No, but dapat pag-usapan din lang. Sa aking paniniwala, mabigyan mo lang ng magandang foundation ang bata. Kesa yung mag-nursery muna siya. Kung kakayanin nyo naman, bakit hindi? Kahit sabihin mo na may K-12 programa na ang gobyerno. Maganda, even the education na nabibigyan ng daycare center, malaking bagay na rin. Tsaka yung social, ano nila Yung yung social social- skills na enhance. But you know, actually, matagal ko nang sinasabi, maraming kumpanya dyan, there have been so many tests and research has been conducted kung saan po, kung maglalaan lang ng konting pera po ang mga kumpanya at magtayo ng daycare center para sa mga mothers Sa opisina, sa no? opisina, Oo, oo, mas nagiging productive po ang kanilang mga empleyado. At the same time, mas na-enhance din yung sinasabing yung skills ng mga bata. Ganda yan. Maganda yan. Actually, in America, Microsoft, yung mga big companies, may may daycare ganun center sila. sila. At what does it take? Yung mga gomang, Oo, yung mga mat lang nila na may pinagdidikit mga na ganyan. laruan, mga Tapos mga may parang donasyon from volunteer na National ano Bookstore na lapis, papel, Para crayola. kahit busy mga nanay, Busy. parents, nag-aaral yung mga anak. At wala kang takot na baka nasaan ang anak mo. Yung iba kasi talagang pinapasok nila sa nursery, lalo na kung kunyari, pareho yung mag-asawa, nagtatrabaho, tapos may iwan lang yung bata sa Angel, sa kasambahay. So ngayon, parang ang nangyayari, papasok nila lang ng maaga para meron lang magiging kalaro, kausap, o di ba, makakasama, parang ganon. Kasi nga busy pareho. Kaya si Boyet, ipasok na natin sa nursery, kayo naman. Paglaanan nyo ng budget. Kasi, kasi boy, ipasok na natin. Saan? Alam mo na. Well, narinig na po ninyong mga opinion ng inyong kumari at kumpare. Tandaan, bawat issue sa pamilya, kayang gawan ng solusyon basta maglaan ng oras para ito'y pag-usapan. Ito po ang Kumari Kumpare.